Basahin natin Joel, pakibasa sa Joel, yes, pakibasa. Joel chapter 2:31. Praise the Lord. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and the terrible day of the Lord come. Yeah. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and the terrible day of the Lord come. Ano ang magkakaroon ng epekto sa mundo ito, sa tinatawag ng great and terrible day of the Lord? Basahin natin. Luke 21:25. Praise the Lord. And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and upon the earth distress of nations, and perplexity, the sea and the waves roaring. Yan. Yung prophesy, yung pinaprophecy dyan sa Joel 2:31, na mentioning Jesus Christ, and there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and upon the earth, distress of nations. What is distress? Kaguluhan. Gutom. Kung ano-ano pang epekto sa gera, ng gera. Tulad niyan, itong nangyari ngayon sa Middle East. Mahal-mahal ng product at gasolina. Kasi yung daanan, na maliit lang ang dadaanan dyan. Ang tawag niyo? Hormuz. Yung area dyan sa Hormuz, sa Middle East, hindi na pinapadaanan ng mga barko na magbiyahe ng oil. So walang makabiyahe. Malaking percentage ng oil supplier na dumadaan dyan kasi shortcut na. Sinarami yan ngayon. Kaya kahirapan ngayon ang manis. Kaya tumataas ngayon yung manis. So, magkakaroon yan ng distress sa bawat bansa. Magmahalan ang mga oil prices. Pag oil ang pinag-usapan, kahit mag-inom ka ng kape, ang mahal yan, kahit walang halong gasolina yan. Lahat ng mga produkto, kahit hindi nakahalo ng gasolina, since transportation, ito yung shipment, magamit talaga yan ng fuel. Idagdag yan. Distress of nations, malaking ano ito. Domino effect ito. Kasi lahat ng bansa, gumagamit talaga ng gasolina eh. Pag yan ang naapektuhan, domino effect. Kaya, distress of nations with perplexity. Perplexity meaning to say, word perplex, that is confusion. Hindi na malaman. Ang negosyo, yan ba ay patuloy ng gobyerno, yan ba ay establish ang pamumuhay ng tao, mabalik pa sa normal, perplexity. Ano nga ba? Uncertainty. The sea and the waves roaring. Magulo. Ang kaguluhan na riyan. Ngayon, dahil pinahayag ito ng ating Panginoong Diyos, as what He said, gagawin niya ang lahat ng kanyang pinahayag. So, huwag tayong masindak. Yung sinabi ni Jesus, this is just the beginning of sorrow. This is not yet the end, sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Huwag kayong matakot. Bakit? Ang number one ipapadama ng Diyos sa mga tao, itong kaguluhan na nangyayari sa mundo dito, like gera, at ano pa yung mga aftershock sa gera nito. Pareho sila ngayon babahan na eh. Sabi ng Iran, we can fight against US even within a year. We have so much missiles and we have some armaments that they hindi nila alam.
Grabe itong ano. Tapos yung Amerika naman, sabi naman din na patayin ninyo ang sino man na aming mga citizens in any places of this world, papatayin din namin kayo. So nagkaroon na ngayon sila ng init na banggayan ngayon. Tapos China and Russia back up sa Iran in terms of supplies. Di pa sila nag-a-act as offensive. Kaya, ganun. So, huwag kayo natakot. Kasi ang nakalagay dito sa Bible, ang kawawa dito, yung mga sinners na hindi maniwala sa Diyos, hindi magsisi, hindi lumalapit sa Diyos. Ito yung magiging basahin natin. Isaiah 13:9 hanggang 11. Praise the Lord. Behold, the day of the Lord cometh, cruel both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate, and he shall destroy the sinners thereof out of it. For the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light. The sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her light to shine. And I will punish the world for their evil, and the wicked for their iniquity, and I will cause the arrogancy of the proud to cease, and will lay low the haughtiness of the terrible. Yes, isa itong paraan ng Diyos na panis niya ang mga sinners. Ang mga mayayabang, panintuin nila yung kayabangan nila. Yung kanilang haughtiness of the terrible, ito ay mahihinto din. Hindi na nila nire-recognize ang ating Panginoon Jesus Cristo who came to save all people of the world. Nagpakaputag-bungol ang mga tao ngayon sa sanlibutan ito. Kaya ginagawa ng ating Panginoon Diyos yung mga practices niya noon. Ito na ngayon ang nangyayari. Fulfillment na po ito lahat. May ikabubuti rin ito para magising ang mga tao na tutulog. Iba ang Diyos. Kung ano yung pinahayag niya, talagang mangyayari yan. Accurately, on time. Praise the Lord. Tayo na nakaintindi sa mga kapahayagan ng ating Panginoon Diyos. Huwag na tayo magpaka walang alam sa katotohanan ng Diyos. We must be knowledgeable about these things. Dahil hindi naman ito itatago ng Diyos sa atin. At hindi naman ito itago yung talagang katotohanan. Bakit ito nangyayari? Basa pa ang ikabubuti dito. Basa. Haggai chapter 2, 7, 8, 9. Sige po. Praise the Lord. And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come, and I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. The silver is mine, and the gold is mine, saith the Lord of hosts. The glory of this latter house shall be greater than of the former, saith the Lord of hosts. And in this place will I give peace, saith the Lord of hosts. Yan. Nagkakaroon ng shaking. At what is the purpose of this shaking from God? So that people might desire to God. Para yung mga tao, ang desire nila at kilala nila sa sundo nila ang totoong Diyos. Totoong pagpagligtas na walang iba, ating Panginoong Kristo. Ito ang pangyayari. Hayaan natin yung Diyos patuloy gawin ang kanyang biyaya. Hayaan natin yung Diyos patuloy ng kampanan ng kanyang pangako. This is another chance na binibigay niya sa mga tao to remember Him, to recognize Him, to acknowledge Him, to cling and to believe Him, para may kakakapang maliligtas ang mga tao. Pero sign ito sa mga anak ng Diyos na sumusunod sa kanyang kalooban. Napalapit na ang kanyang pagbalik. Praise the Lord. Basahin natin. Luke 21 verse 28. Praise the Lord. And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Yan. Pag itong mga bagay na ito ay nangyayari,
tumingin na kayo sa langit. Itaas niyo na yung ulo ninyo dahil palapit na ang inyong redemption. What do you mean? We have to focus our preparedness, yung ating paghanda, i-focus natin. Look up to heaven. Look up to heaven, put your future in heaven. At darating, malapit ng darating yung pag-redeem niya sa atin. Whether we are dead or alive, kukunin tayo ng ating Panginoong Diyos. So, signs na ito. Pagpapaalala na ito ng Diyos sa bawat anak niya na wag na kayong mag-isi-isi, wag nang magkumpiyansa, lagi na tayong maging, kung nung una, dumaan tayo ng pag-isi-isi, kung sakali nag-isi-isi ka man, ngayon hindi na yan pwedeng gawin. Praise the Lord. The night is far spent, the day is at hand. The coming of Jesus is nearer when we start to believe. Nung una, naniwala tayo, nagsimula, malayo na yung gabi, malapit na yung umaga, mas malapit na ang pagbalik niya kaysa nung una, nagsimula pa tayong naniniwala. So signs na ito sa mga prophecies na napopulfill. Basahin natin Luke 21:29 hanggang 33. Praise the Lord. And he spake to them a parable. Behold the fig tree and all the trees, when they now shoot forth, ye see and know of your own selves that summer is now nigh at hand. So likewise ye, when ye see these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand. Verily I say unto you, this generation shall not pass away till all be fulfilled. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Yes. Matutupad lahat ng kanyang mga prophecies, lahat ng kanyang hinayag sa banal na salita ng Diyos. At ito na yung mga tanda na malapit na siyang babalik. Behold the fig tree and all the trees, when they now shoot forth, ye see and know of your own selves, the summer is nigh at hand. Minsan magpunta kami ng Canada before winter. Bago pala mag-winter, magkakaroon na ng fall. Tinawag yung fall dahil ang mga dahon ng mga trees doon and plants mahuhulog. Dahil pagdating ng winter, magkakaroon ng snow, mahuhulog yan galing sa langit. Magpatong yan sa mga sanga. So if it is, may mga dahon yan, mababali talaga yung sanga, ang bigat ng snow pag kumapal yan. Kasi tubig yan na naging ice sa langit pa lang. Because of the extreme cold temperature, doon pa lang yan sa langit, pagbaba niyan, mag-ice yan. Minsan mayroong tinatawag na hails, yung buo-buong parang kasing laki ng mga bato-bato, nahuhulog sa lupa galing sa langit. Hindi siya nag-ano doon, hindi na pulverize ba, naging solid siya. So bago ang winter, magkakaroon muna ng fall. At bago mag-fall, makita mo muna yung mga dahon mag-yellowish. Pagtapos mag-yellowish yan, mag-brown, mahulog na yan sila. Pagtingin mo sa mga punong kahoy, skeleton na sila. At tapos dyan mo malalaman, malapit na yung winter. Lumalamig na yung temperature at unti-unti nang mag-ulan ng yellow. So, kung ang Diyos nagbibigay ng signs sa mga natures na yan, kung parating na ang winter, parating na ang summer, may mga signs na ipinapakita ang Diyos sa nature. Ito rin, ang mga signs na ito na fulfillment sa mga kapahayagan ng Diyos, ito rin, tanda na malapit ng babalik ang ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Kaya, lagi niya tayong wina-warningan. Lagi tayo wina-warning. I hope na itong gera na ito, mag-ano na yung mga tao, lalapit na sa ating Panginoong Diyos. So that God will cause the war to cease. Kasi yun man lang ang gusto ng Diyos. Maalala ng tao ang Diyos. Mag-repent. Praise the Lord. Magsisi. Kasi ito, bakit kinalaban ng Israel at ng US itong Iran?
Kasi meron silang leader dyan na masyadong hate nila masyado ang Israel. And they are planning to erase in the map. Literally, ha? Gusto nilang burahin sa mapa ang Israel. Alam mo, tingnan mo yung Israel na nakapalibot dyan sa Middle East. Ang liit lang ng ano nila. Sinasakupan ng lupa nila. Kayang-kaya yang burahin. So, ang ginawa ngayon ng Iran, they are trying to create nuclear weapon for mass destruction. Yan yung inuunahan ng Israel at saka ng Amerika para hindi makabuo, hindi makaposisyon sila. Kasi pag yan ang makagawa, o tingnan mo, missiles pa lang ang mga impact nila. Imagine that in one day, 7 countries ang kanilang binumbahan. Kung saan yung mga US base ng bawat neighboring countries na nandyan sa kalapit nila. At the same time, binumbahan nila, tinamaan talaga. Mabuti na lang itong Israel, meron silang Iron Dome. Kung 100 ka-missiles ang pinadala against them, maybe 90% pinapaputok na nila doon sa ere. Sinasalubong na, doon na siya mag-explode. Kung meron mang makalusot, minimal na lang yung damage. Kaya, yun ang advantage. Pero, ang Diyos pa rin ang number one dyan. Merong kinalalaman sa kanilang protection. Praise the Lord. Kaya, sa buhay natin, let us stand still, huwag tayong matakot. Isa dyan na sinabi ng Diyos, silver is mine, gold is mine, saith the Lord of hosts. The glory of this latter house shall be greater than of the former, saith the Lord of hosts. In this place will I give peace, saith the Lord of hosts. Magkakaroon man ng shaking sa mundong ito, but it is for the progress and development for the children of God na nagsiserve sa Panginoong Diyos. This is purposely to awake the people of the world, para lang magising ang mga tao. Praise the Lord. Kaya sinabi niya, I will fill this house. Pupunuin ko ito ng mga kaluluwa. Pupunuin ko ito. And silver and gold is mine, meaning to say, hindi tayo maapektuhan because God is still doing His responsibility for our necessities. Praise the Lord. Para lang mapatuloy yung kanyang gospel, para lang mapatuloy yung kanyang pagkahayag ng kanyang katotohanan. Yan ang purpose ng Diyos. Kaya sa buhay natin, you cannot fathom the ways of God or the power of God. So anong warning sa atin? Tayo na naniwala na sa Diyos, naghihintay na sa kanyang pagbabalik while the signs are being fulfilling. Anong warning ng Diyos sa atin? Huwag tayong magkumpiyansa. Bakit? Kung palapit na ang kanyang pagbalik, may warning ang Diyos sa atin lahat. Basa, Luke 21:34 hanggang 36. Praise the Lord. And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, and so that they come upon you unawares. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape in all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Yes. Mag-ingat kayo sa bawat sarili ninyo. Baka sa anumang oras ang inyong puso ay masubrahan ng surfeiting o katakawan and drunkenness, kalasingan, and cares of this life. Ano ba yung cares of this life? Alam mo, merong auntie yung asawa ko. Kapatid ng mami niya, o auntie niya, kapatid ng mami niya, yung World War II,
namatay yun because of the cares of this life. Parang nawala na siya ng pag-asa. Nagkaroon siya ng depression. Hindi na siya kumain. Siya pa naman yung pinaka-beautiful, brightest among the siblings. Yun lang, nag-deteriorate lang siya. Nawala na siya ng pag-asa. Nawala na siya ng pananaw sa buhay. Hindi na siya kumain hanggang ikinamatay na niya. So sa buhay natin, whatever may happens sa sanglibutang ito, always remember what God had said in the Holy Scripture. Fulfillment lang ito. May purpose ang Diyos dito. Hindi niya tayo pababayaan. Praise the Lord. Mayroong purpose ang Diyos nito. Alam na natin yung purpose niya. Parang mga tao gisingin niya mula sa falsehood. Maraming gigisingin niya dito. Ipapakita niya sa mundo. Idols cannot save any nation. False prophets cannot be true and faithful in their statements. All these things will be proven that they are not the truth, that they are not the way going to salvation. Only Jesus Christ. Gagawin niya ng Diyos. May kapangyarihan siyang gagawin yan. For the sake, maawa siya sa mga tao. Magising ang mga tao. Bibigyan pa niya ng pagkakatao ng mga tao. Imagine, before the end, the gospel of the kingdom will be preached unto the whole world as a witness unto all nations. Ganon ang chance, ganon ang grasya na gustong ibigay ng Diyos sa tao to the max. Praise the Lord. Even these wars, which is being prophesied, ang purpose nito is to shake all nations para ang mga tao will desire to the true and genuine God and might leave their false gods, leave their false prophets and lahat ng mga falsehood na kanilang kinagisnan na akala nila tama na sila, akala nila yun na, at meron palang totoo na hindi nagsisinungaling from the beginning without end. Amen? Praise the Lord. Kaya isa itong spiritual breakthrough na malakihan at malawakan na pamamaraan ng Diyos. Involved nito ang many nations. Kaya stand still lang tayo. Praise the Lord. Just wait for God's leading sa buhay po natin. Basahin pa natin ang Romans 8:23. Praise the Lord. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. Yes. Meron talagang day of redemption. Meron talagang day of reckoning sa mga mananampalataya sa totoong Diyos na nagpakatawang tao para ihayag ang katotohanan niya. Meron talagang redemption of our body. Meron talaga yan. Darating talaga ang panahon. Kaya ang matatamaan sa pangyayari ngayon sa mundong ito, pinapadama niya sa mga sinners. Pinapadama niya doon sa mga wicked, sa mga sinners, para mag-repent, para tatalikod sa kanilang kasalanan, para mag-acknowledge sa nag-iisang tagapagligtas na napakaraming nag-reject sa Kanya nung nandoon pa siya sa Jerusalem. Grabe yung rejection sa Kanya, grabe yung persecution sa Kanya. And even the Israel, maraming mapahamak sa kanila, and only remnant shall be saved. Pag sila ay napalibutan na ng husto ng kaaway, at hayaan na lang sila ng Diyos, hanggang sila ay magipit sa mga nakapalibot sa kanila ng mga kaaway. When they acknowledge Him whom they have crucified, and believe Him and accept Him as their Messiah, that is the time lalabanan sila ng Diyos. Praise the Lord. Mangyari yan. Darating talaga yan. Kaya may redemption talaga sa ating body. So anong gawin natin? Bilang mga believers, bilang mga nakaalam na sa katotohanan, naliwanagan na, napatawad na, nabago na yung buhay natin, naintindihan na natin yung will of God. Marami na, malalim na yung ating nalalaman sa katotohanan ng Diyos. So what we are going to maintain, basahin natin. Anong i-maintain natin?
Ephesians 4:30. Praise the Lord. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Yes, speaking redemption of our body, we are being sealed by the Holy Ghost. Therefore, do not grieve Him, because the moment you grieve the Holy Spirit, He will depart from you. If the Holy Spirit will depart from you, you have no seal in the day of redemption. If you don't have the seal, you are not included to be redeemed going up to the kingdom of God. Hindi ka makasama. So, grieve not the Holy Spirit. How? Paano mo mag-grieve ang Holy Spirit? By welcoming iniquity, sin against His commandments, against His will, against His precious words. Kaya, lagi nating gawin ang Kanyang pinapagawa sa atin. Praise the Lord. At huwag natin itong hayaang mamatay. Basahin natin last verse. 1 Thessalonians 5:19. Praise the Lord. Quench not the Spirit. Yes. Alalahanin natin yung 5 foolish virgins na yung kanilang lamp was quenched. Namatay. Samantalang yung 5 wise virgins, pagsindi at paglakbay nila, may ilaw yung kanilang lampara. The reason why, because the foolish virgins took no oil with their lamps. Samantalang yung 5 wise virgins, they have oil in their lamps. So what is oil? The Holy Spirit. Praise the Lord. And let the Holy Spirit dwell in you, remain in you, till the end of your life, hanggang matapos yung buhay natin sa sanglibutang ito. Kaya, don't be afraid. No, wag matakot, wag magulumihan sa pangyayari sa sanglibutang ito. Alam mo, noon pa ako na naginip na ang langit na puno ng mga fighter jets and planes. At pagtingin ko sa mga jets na yan, ng mga fighter jets, iba-iba ang flag ang nakamarka doon. Merong cross, merong star, iba-iba. Yung kung ano yung kulay ng mga bandila ng iba-ibang countries, nandoon. Countries. So, if in case World War III will occur, that involves so many countries. Magkakaroon ng meeting ang United Nations, how they will divide their house o the house, kung saan magpanig. Matindi. Kaya sa buhay natin, we are being warned by God na meron na tayong knowledge. Why is this happening? This is already prophesied. This is already proclaimed by our Lord Jesus Christ. Kaya mapagmatyag tayo lagi sa ating spirituality. Praise the Lord. At huwag magulumihan. Huwag matakot. Everything are under the control of the one who created us all. Siya ang nakakaalam nitong lahat. He controls everything. Kaya kung basahin mo yung Psalms 46, be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen, and I will be exalted in the earth. He will cause the war to be ceased. Lahat. He will break the chariots. Lahat kanya. Speaking war, noon una pa yan. Panahon ni Abraham, may war na. Panahon sa mga ancient time, may war na. Sa history naman, puro yan, war. Grabing mga wars already were done. Kaya sa buhay natin, the only foundation that we will stand with is unshakable, no other than our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Kaya dyan tayo. Yung sinabi na all other ground is sinking sand. On Christ, the solid rock, I stand. Diyan tayo maindigan sa Kanya. Kaya yung faith natin, tsaka yung relationship natin, through faith and obedience sa Word of God, patuloy natin itong i-uphold hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus Kristo.
Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.